Magandang araw sa ating lahat. Bago natin pakinggan si Brother Eli Soriano sa kanyang radio program ay paki-like naman ang video at i-share na rin at panoorin ang mga YouTube ads bilang suporta sa aking channel. Halina at atin ang pakinggan si Brother Eli Soriano. Ang palatuntunan ng dating daan. At kapatid naman na napakaraming tanong dun sa mga natatanggap natin ay binabatikos po kayo ng Iglesia ni Cristo ni Manalo sa dahilang sinasabi raw ninyo na hindi natalikod ang Iglesia. Ang paniniwala nila ay natalikod na lubos ang Iglesia. Kaya ang inyo raw paniniwala na hindi natalikod ay mali. Samantalang doon daw sa inyong imnaryo, pati imnaryo natin Maning. Doon, samantalang doon daw sa inyong imnaryo ay nakasulat doon na nawala ang Iglesia at lumitaw sa silanganan. Ano po ang masasabi ninyo tungkol dito? Ang nagtatanong, si Prince at ang iba pa niyang mga kasama. Para kay Prince ng Sukat Parañaque, alam mo kapatid, ang Iglesia ng Itayo ni Cristo, meron ng plano yan kasi hindi pwedeng si Cristo ay magtatayo nang wala siyang plano. Dahil siya ang advocate ng pagtatayo, kailangan may plano. Pakinggan nyo sa isang talata ng anong talata yon? Marcos ba yon? Na kung ikaw ay magtatayo ng isang muog, Lucas 14:28. Kung magtatayo ka ng isang muog, uupo ka muna at paplanuhin mo. Hindi ba, kapatid naman Buti basahin natin. Sapagkat alin sa inyo ang kung ibig magtayo ng isang muog ay hindi muna uupo at tatayahin ang halagang magugugol kung mayroong maipagtatapos. Kita nyo, kailangan pag magtatayo ka ng muog, tataya ka muna, Tatayahin. Sino nagsabi nito, Maning? Walang iba po kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Sa mga kapatid, diwa ni Kristo at diwa ng Ama na kung magtatayo, may plano. Di ba ganun? Yun. Ang tanong ko, Maning, sa'yo ganito. Conforme ka ba sa aking paniniwala? Bago itinayo iglesia, may plano ang Diyos? Tiyak na may plano po ang Diyos. Ayon. Ikaw, kapatid na Dani, dati kang sa Iglesia ni Cristo ni Manalo. Naniniwala. Alam niyo, itong dalawang kasama ko, sa kaliwat sa kanan. Hindi naman ho si Dimas at si Hestas ito. Ito yung mga dating kasama sa Iglesia ni Cristo. Si kapatid na Maning, ano ka? Ako'y 7 taong manggagawa sa Iglesia ni Cristo po. Destinado ako sa lokal ng Paco noong 1968. Dito sa Maynila. Opo. Si kapatid na Dani naman, Ako gumugol ng ilang panahon sa Iglesia ni Cristo sa pakikinig. Pagaman di ako na bautismuhan, 4 na beses akong tumanggap ng kumpletong doktrina sa Iglesia ni Cristo. Opo, pero yung misis mo Iglesia ni Cristo, handog mga awit sa Iglesia ni Cristo. Isang korista, Kaya nga konti ka ng pero nakasalamuha mo sila sa matagal na panahon. Kaya hindi na ipagtatanong kay kapatid na Dani dahil 4 times yan dinoktrinahan. Talagang hindi niya raw masikmura yung doktrina si Kristo yung tao. Kaya hindi siya natuloy. Pero dati siyang nandoon. Dahil ang misis niya kasama-sama niya sumasamba. Saka yung iglesia ay matatalikod o natalikod o nalipol na lahat. Oo, nalipol na lahat. Ngayon, ako naniniwala, mga kababayan, na ang Diyos, hindi po pwedeng ang Diyos magtatayo ng walang plano. Gaya ng iglesia. Kung totoo ang iglesia itatayo ng Diyos at itinayo na nga, kailangan may plano yon sa umpisa. Di ba, kapatid naman? Totoo po yun. Ngayon, ganito ang aking gustong ipakita rito. Ba't ko binasa itong talatang 14:28 ba yun? ng Lucas, na sino ang magtatayo ng isang muog? Hindi mo na uupo, tatayahin. Ganito ngayon. Ang tanong ang iglesia ba itinayo? O itatayo ni Kristo? Itatayo. Di ba may mababasa na itatayo ko. Hindi pa naman nakatayo nung sabihin niya yun Itatayo ko ang aking iglesia sa Mateo 16:18. Ngayon, ang ating tanong ganito. Meron bang mga kaakibat na panukala yung pagtatayo ng iglesia? Ano ang mga kaakibat na panukala ng Diyos sa pagtatayo ng iglesia? Pakinggan nyo sa Efeso Kapitulo 3, makinig ka kabularan. Matututo ka ng hindi mo natutunan sa inyo.
dito sa 3:10 ng Efeso. Upang ngayon, sa pamamagitan ng iglesia, ay maipakilala sa mga pamunuan at sa mga kapangyarihan sa sangkalangitan ang kapuspusan ng karunungan ng Diyos. Ano ang tutungkulin ng iglesia, kapatid na Maneng? Maliwanag po ang pagkakasabi rito, magpapakilala sa mga pamunuan at sa mga kapangyarihan ng sangkalangitan ng kapuspusan ng karunungan ng Diyos. Oo. Doon sa saling Griego, kapatid na Maneng, ang iglesia ang magpapakilala ng hindi ng kapuspusan nakalagay sa Griego, kundi ang nakalagay sari-saring karunungan ng Diyos. Ha? Ibig sabihin yung kabuuan, sari-saring karunungan ng Diyos. Ipakikilala ng Diyos sa pamamagitan ng iglesia. Upang sa pamamagitan ng iglesia, maipakilala sa mga pamunuan at sa mga kapangyarihan sa sangkalangitan ang kapuspusan o sari-saring karunungan ng Diyos. Kaya, ang iglesia itatayo, magiging instrumento, kapatid na Maneng, ang iglesia, para yung karunungan ng Diyos mabandila sa lahat ng tao. Di ba, kapatid na Maneng? Ngayon, para matupad yung panukala ng Diyos na maipakilala ang kapuspusan ng karunungan ng Diyos sa pamamagitan ng iglesia, kailangan ng iglesyang itatatag, matibay, Maneng? Kailangan. Mabuti basahin natin ang plano ng pagtatayo sa 16:18 ni Mateo. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. At ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Ang iglesia ba, Maneng, matatag? Matatag na matatag po. Yung itatayo ng ating Panginoon Kristo, Opo. Kung yung Kristo ng Biblia ang magtatayo, kapatid naman, Ngayon, baka yung Kristong naiisip nila, iba yon. Pero kung yung Kristo ng Biblia, na sinasabi ng Biblia na magtatayo, yun talagang Kristo na pinahira ng Ama, ang sabi, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Ngayon, ano kaya ang magiging elemento nung itatayong iglesia, kapatid naman? Ano mga sangkap nun, Mabuti puntahan natin sa Biblia, sa Kapitulo 14 at versikulo 28 ng unang Korinto. 12:28. Ganito ating mababasa. At ang Diyos ay naglagay ng ilan sa iglesia. Ano? Una-unay mga apostol, ikalaway mga propeta, ikatloy mga guro, saka mga himala, saka mga kaloob na pagpapagaling, mga pagtulong, mga pamamahala, at iba't ibang mga wika. Maneng, pag sinasabi yung salitang apostol, ano nauunawaan mo sa salitang apostol? Ang ibig sabihin po ng apostol sa literal na kahulugan, lingkod na nakakita, pinagpaunawaan ng katwiran ng Diyos at kasama ng ating Panginoong Hesukristo. Ayon. Sa Biblia, pag sinasabi po yung salitang apostol, kasama yung tungkulin at pagkatao. Tama po yan. Nung sabihin dito na ang Diyos ay naglagay ng ilan sa iglesia, hindi naman ang inilagay yung lang tao, Apo. Inatangan nyo ng tungkulin. Ngayon, kaya naman siya tinatawag na apostol, nandun na sa kanya yung pagkatao at saka yung kanyang tungkulin. Magkasama na dun sa salitang apostol. Apo. Di ba, Maneng, Kaya maintindihan natin sa Biblia, yung salitang apostol, tao na may inatangan ng tungkulin. Okay. Ang katunayan, pakinggan nyo sa gawa, mahalaga po ito, gusto kong maunawaan ninyo, mga kababayan, dito sa gawa ng mga apostol, ganito ang ating mababasa sa Kapitulo 1 at ang versikulo 24. At sila'y nagsipanalangin at nagsipagsabi, Ikaw, Panginoon, na nakatataho ng mga puso ng lahat ng mga tao, ipakilala mo kung alin sa dalawang ito ang iyong hinirang upang tanggapin ang katungkulan sa ministeryong ito at pagka-apostol na kinahulugan ni Judas. Ayon. Upang siya'y makaparoon sa kanyang sariling kalalagyan. At sila'y pinagsapalaran nila at nagkapalad si Matias at siya'y ibinilang sa 11 apostol.
Sa mga kapatid, yung salita rito, definisyon ng Biblia, ministeryong ito at pagka-apostol na kinahulugan ni Judas, makikita mo nga talaga, yung pagka-apostol, may kailangan tungkulin nyo na may tao at tungkulin yun ang bumubuo doon sa salitang apostol. Kaya rin naman yung salitang Kristo. Yung Kristo, hindi pwedeng yun tungkulin lang. May taong kinagaganapan ng pagiging Kristo. Okay. Yung pinahiran. Kasi yung salitang Kristo sa Griego, Christos, ang kahulugan pinahiran. Kung wala namang papahiran, paano magaganap yung pagiging Kristo? Yung pagpapahid. Ganon din naman yung pagka-apostol. Ngayon, ang iglesia, binubuo po yan ng mga apostol, mga guro, mga propeta, mga himala, mga kaloob na pagpapagaling. Tandaan mo, himala, kaloob na pagpapagaling, mga pagtulong, mga pamamahala, mga iba't ibang mga wika. Pag sinabing ang iglesia ay natalikod, hindi ba kasama ng natalikod pati kaloob? Tama po yan. Kasi pati mga himala, pati lahat natalikulan Kasi kung sabihin nila iglesia raw natalikod bahagi ng iglesia yung mga kaloob O ulitin natin ng 12:28 ng unang Korinto. Nawala yung tao, pati kaloob nawala na. Ganun ba lalabas nun? Pakinggan nyo sa 12:28. At ang Diyos ay naglagay ng ilan sa iglesia. Una-unay mga apostol, ikalaway mga propeta. Tungkulin niya na magkasama. Apostol, propeta, magkasama yung tao at saka tungkulin. Ano man Tuloy. Ikatloy mga guro. Saka mga himala. Yung himala, wala ng tao yan. Opo. Yung himala, kapangyarihan na yun di ba, Nagaganap yan sa tao. Yung himala. At maaaring maganap din hindi sa tao. Kasi isang himala yung hindi umulan. Opo, naturalesa. Naturalesa yun Kaya, hindi puro tao lang ang laman ng salitang mga himala, Kasama sa iglesia yan, maning di ba? Tama po. Tuloy. At mga kaloob na pagpapagaling. Mga kaloob na pagpapagaling. Pagkatapos, mga pagtulong, mga pamamahala at iba't ibang mga wika. Diyan pinagsama-sama, kumbaga sa salitang gobyerno maning Yung gobyerno, tao at batas. Hindi pwedeng gobyerno na walang batas. Hindi rin naman pwedeng gobyerno na walang tao. Tama po. Pag sinabing gobyerno, tao at batas, magkasama. Pag sinabing iglesia, mga tungkulin at mga tao humahawak ng tungkulin. Pag sinabi mo maning na ang iglesia ay natalikod, pati si Kristo natalikod na. Tiyak na tiyak po yan. Ganun ang lalabas. Ang Kristo pala ng mga iglesia ni Kristo ay naitatalikod. Maning. Kasi sabi nila, ang iglesia raw naitalikod na lubos. Ganap. Pati si Kristo ay meron ka bang libro dyan na nagpapatunay ng kanilang paniniwalang ang iglesia ay natalikod na lubos, kapatid na... Ako may nabasang lathala nila na ganap daw na naitalikod Ganun ang... Di ko mo lang matandaan, kaya pakihanap nyo kung meron Mabuti na yung may ebidensya Pero para sabihin mo, ang iglesia natalikod. Si Kristo'y bahagi ng iglesia, kapatid naman Pakinggan nyo sa Kolosas. Ganito ang ating mababasa sa 1:18. At siya ang ulo ng katawan sa makatuwid bagay ng iglesia. Ayun. Yung iglesia, katawan nyo na may ulo. Opo. Yung ulot, saka yung katawan, yung kabuuan yun ang tinatawag ng Biblia na iglesia. Di ba, kapatid naman? Tama po yan. Pag sinabi mo natalikod na iglesia, pati si Kristo na wala. Ayun. Kaya, masisira ngayon yung plano na sinabi ng ating Panginoon Kristo na yung itatayong iglesia, hindi mananaig sa kanya ang mga pintuan ng Hades, Para bang lumalabas masisira yun pag sinabi mong ang iglesia ay lubos na natalikod. Ang isa pa, may pangako ang Panginoon Kristo tungkol sa kanyang mga tupang nasa iglesia. Pakinggan nyo sa Juan 10:28 hanggang 29. At sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay, at kailanmay hindi sila malilipol. Malilipol ba man? Hindi po
Ang sabi, kailanman hindi sila Malilipol. Ano ang sabi nila? Nalipol daw lahat. Ito po ang ating pasagutin sa kanilang isang aklat na kanilang Saan pag-aaral. dito? Saan dito? Dito po sa page, pahina 128. 128, kabanatang 16. Ito'y libro ng Iglesia ni Cristo. At sa ikalawang para po, nakalagay ang ganito. Kaya, ayon sa nakaraang kabanata, ang iglesyang itinayo ni Cristo noong unang siglo sa Jerusalem ay natalikod. Ayun. Natalikod. Ang mga unang alagad ni Cristo ay pinasunod nila sa kanilang hulihan o tinuruan nila ng mga aral ng mga demonyo. At ang mga hindi sumunod o sumalangsang ay kanilang pinagpapatay. Kaya walang natirang tupa si Cristo noong unang siglo. Nalipol na lahat. Ayun. Pwede ba diyang ipakita sa television? Ito. Meron ditong kapatid na Willie, ito underline na ito. Underline na rin ba diyan? Meron po. Sige, ito, halika, ito. Akin na yan, huwag mo Akin na. Huwag ka matakot sa camera. Wala naman tayo itinatago rito. Lumapit ka na makita ka ng camera. Ayan. Ipakita mo yan doon at babasahin uli. Ipa-close up mo lang sa camera. Ayan. Sabi riyan, kaya walang natirang tupa si Kristo noong unang siglo. Ang sabi, nalipol na lahat. Ayun. Paki-close up mo lang po, direct. Makikita ng ating mga kababayan, na diyan sinasabi nila sa page 128, kaya walang natirang tupa si Kristo noong unang siglo. Nalipol na lahat. Bagsik. Liro mo, nalipol na lahat. Balikan natin ang sabi ng Biblia. Hindi yung sabi ng kanilang pagbubunyag. Ano ba ito? Pagbubunyag. Libro na Iglesia ni Cristong Pagbubunyag, page 128. Nalipol na raw lahat. Ang sabi naman ni Cristo, at sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay. At kailanmay hindi sila malilipol. Kailanmay hindi sila malilipol. Bakit? Tuloy. At hindi sila aagawin ng sino man sa aking kamay. Ayan. Ang sabi po ng ating Panginoon Kristo, nakita nyo na sa Biblia, kailanmay hindi sila malilipol. Ang salita'y kay gante, kailanmay hindi sila malilipol. Sa mga tuwid, walang pagkakataon na yung mga tupan ni Kristo malilipol. Walang pagkakataong malilipol. Sapagkat ang salita ni Kristo, kailanmay hindi sila malilipol. Ang sabi ho ng libro ng Iglesia ni Cristo, nalipol daw lahat. I-close up nyo. Nalipol daw lahat. Tingnan nyo dyan sa inyong mga TV screens, may underline dyan. Nalipol daw lahat. Walang natirang tupa si Kristo. Ang Iglesia ay natalikod. Hindi lang nila sinabing pati si Kristo ay nawala na dahil ang Iglesia ay natalikod. Bahagi ng Iglesia si Kristo, kaya nawala na lahat. Wala na rin natirang tupa ang Panginoon Kristo. Ngayon, ang tanong, kung ang sabi ng Biblia ay kailan may hindi sila malilipol, baka sabihin nila, Maneng, talaga naman kang nalipol Nagkamatay na lahat Di ba sabi? Bakit? Ang kahulugan ba ng namatay ang mga tupay nalipol? Kung ang tatanungin natin, si Kristong may salita nito, na kailan may hindi sila malilipol, ang tanong natin, dito rin sa 11 ng Juan, sa Juan din, 10:28 yung binasa natin, sa 11:25 Maneng. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang pagkabuhay na maguli at ang kabuhayan. Ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamatay, gayon may mabubuhay siya. Tuloy. At ang sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay magpakailanman. Kita nyo? Hindi kang sumasampalataya sa akin, hindi mamamatay. Kaya kung halimbawa, namatay man, tulog lang yun. Hindi talagang patay yun. Paano sasabihin lipol na? Paano sasabihin na lipol, Maneng? Yung salita ni Kristo, mas totoo yun. Kailanman sila'y hindi malilipol. Sabi ng libro ng Iglesia ni Kristo, nalipol na lahat. Nalipol na lahat. Walang natira. At lubos na naitalikod. Lubos na naitalikod ang sabi nila. Yun po, hindi totoo yun sa Biblia. Hindi tayo nang memersonal, Wala kaming layuning gano'n. Kaya tumawag sa telepono at pagkatapos bantaan natin sila kung ano,
Dahil tayo napakaliit kung ibabangga mo sa kanila. Maliit ang samahan natin kung ibabangga sa kanila. Pero kaya ho kami nagsasalita ng ganito. Kasi meron namang mga kababayan tayo, napapakinggan siguro yung kanilang radio program. Ito, dumadating ang mga sulat, sagutin daw natin. Sabi ko nga, pagka yung sa radyo, sasagutin ko sa TV, mauubos ang oras ko sa TV. Parang hindi patas. Dapat sa TV nila ito talakayin. Kung dumadami yung mga nagtatanong, kaya napilitan akong sumagot. Para kay Prince, ang sagot ko, sabi ng Biblia, yung iglesyang itatayo ni Kristo, hindi pananaigan ang pintuan ng Hades o ng libingan. Pati isa pa, kapatid na Eli, lilitaw na kung totoo na nalipol o nawalang ganap ang iglesia ni Kristo o iglesia ng Diyos, natalo ang Diyos at si Kristo. Oo, dahil para bang nung labanan ng kapangyarihan ng kasamaan, nagtagumpay yung kapangyarihan ng kasamaan, nagiba. At para nung magiba, nawala na sa balat ng lupa. Yun ang lalabas niya Pero hindi ho natitiyak ng sino man yon. Kahit na si Ginoong Manalo, hindi niya kayang tiyakin yon. Walang sino man taong may kapangyarihan tumiyak na nalipol na lahat ang tupa ni Kristo. Kung si Elias na propeta akala niya ilipol ng lahat, hindi pa pala Akala niya mag-isa na lang siya. Akala niya nag-iisa na lang siya. Yun ang akala ni Mr. Manalo. Yun ang maling akala. Bakit? Pakinggan nyo. Agaya nitong akalang mali ni Propeta Elias. Hindi naman natin inahamak si Ginoong Manalo kung sabihin natin nagkamali siya ng akala, Okay. Dahil, ito nga nasa Biblia, nagkamali rin ng akala si Propeta Elias Ito po, sa isang talata ng Roma, ganito ang ating mababasa sa Kapitulo 11 at versikulo 2. Hindi itinakwil ng Diyos ang kanyang bayan na nang una pa'y kinilala niya. O hindi ba ganinyo nalalaman ang sinasabi ng kasulatan tungkol kay Elias? Kung paanong namagitan siya sa Diyos laban sa Israel na sinasabi, Panginoon, pinatay nila ang iyong mga propeta, giniba nila ang iyong mga dambana, at ako'y naiwang nag-iisa, at hinahanap nila ang aking bahay. Natatakot na sinasagihan na yata ng pangamba si Elias dito Opo. Namamagitan na siya sa Diyos. Galit na si Elias. Opo. At wag natin kalilimutan mga kababayan, ito po ay naganap nung panahong ni Haring Akab na asawa ni Jezabel. Oo, nakasalukuyan talagang nililipol yung mga lingkod ng Diyos sa Israel, Opo. Ang sabi ni Propeta Elias, Panginoon, pinatay nila ang iyong mga propeta, giniba na nila ang iyong mga dambana. Pagkatapos, ako'y naiwang nag-iisa. Nag-iisa na ako, Panginoon. Wala na akong kasama, isa na lang ako. Hinahanap pa nila ang bahay ko. Ibig sabihin, hindi nila patatawarin, pati ako papatayin na nila. Ano ang sagot ng Diyos? Dadapwat anong sinasabi ng kasagutan ng Diyos sa kanya? Nagtira ako sa akin ng 7,000 lalaki na hindi nangagsiluhod kay Baal. Napakarami pa pala ng... Yung akala ni Elias na nag-iisa na siya Meron pa palang 7,000 May 7,000 pa. Kaya anong sabihin ng Iglesia ni Kristo? Na nalipol daw lahat yung mga tupa ni Kristo. Walang makakatiyak na tao noon. Akala lang nila yon. Bakit? Alam nyo yung pagtatapat ng Diyos, yung kabutihan ng Diyos, hindi nawawala sa lupa yan Malay mo doon sa mga kuweba-kuweba noon na nangagtago, may natira. Kung di ba O anong batayan ko? Para ako'y mag-akala na hindi talagang nawala. Nasa Biblia hindi sila kailanman malilipol. Kaya nga may dinatnan tayong kasulatan May mga kinasangkapan ng Diyos para yung mga kasulatan ay maisulat, maipreserve at makarating sa ating panahon. Di ba kapatid naman Hindi malilipol yan. Sabi ni Kristo saan ikapruweba mo? Yung sabi ni Kristo, kailanman hindi sila malilipol. Kaya maaari nasa kuweba sila o kaya hindi lang sila popular. Pero mga alipin sila ng ating Panginoon. Di ba kapatid naman Ang katunayang isa pa ito. Pakinggan nyo sa awit sa 103 hanggang 5. Ganito ating mababasa. Alamin ninyo na ang Panginoon ay siyang Diyos. Siyang lumalang sa atin at tayo'y Kanya. Tayo'y Kanyang bayan at mga tupa ng Kanyang pastulan. Magsipasok kayo sa Kanyang mga pintuang daan na may pagpapasalamat at sa Kanyang looban na may pagpupuri. Magpasalamat kayo sa Kanya at purihin ninyo ang Kanyang pangalan. Bakit? Sapagkat ang Panginoon ay mabuti at ang Kanyang kagandahang loob ay magpakailanman, at ang Kanyang pagtatapat
ay sa lahat ng salit-saling lahi. Kita mo yung pagpapatatapat ng Diyos at ang kanyang kagandahan loob sa lahat ng salit-saling lahi. Oh. Ano ibig sabihin ng pagtatapat ng Diyos sa lahat ng salit-saling lahi? Basa. Pakinggan nyo sa Isaiah 41:4, ganito ating mababasa mga kababayan. Sinong gumawa at yumari at tumawag ng mga salit-saling lahi mula ng una? Akong Panginoon ang una, kasama ng huli. O kita nyo, ang pagtatapat ng Diyos, ang lahat ng salit-saling lahi, tumatawag siya roon. Kung paano dun sa una, siya ay kasama o sumasama siya. Hanggang sa huli. Hanggang sa huli. Lalo na sa gitna. Opo. Kung hanggang huli, hindi siya nangalay na samahan lalo na sa may bandang gitna. Kaya walang makakapagsabing pastor, ministro, na may isang panahong nalipol na lahat ng sa Diyos, walang natiran sa Diyos. Pagka gano'n, lalabas na talo ng demonyo ang Diyos. At yung Diyos nyo lang ang kayang talunin ng demonyo. Diba? Pero yung Diyos namin, yung Diyos ng Biblia, hindi. Bigyan po natin ng daan ang ating himpilan. Ganito, ang sabi nila doon sa kanilang libro, wala raw natira, nalipol na lahat. Opo. Pinakita natin, Dito naman, sa broadcast ni Kabulara na tayo po ang kanilang pinapaksa at inaatake, gusto kong iparinig sa inyo ang kanyang sabi, kontra dun sa nasa libro. Siguro wala si Kabulara nung ituro ni Ginoong Felix Manalo yun, na ito po ang sabi, pakinggan nyo. Asan ba ang speaker nito? Ito po. Sabi ni Kabularan, wala raw siyang sinasabi na nalipol na lahat. Sabi ng libro, nalipol Opo. Ito, pakinggan nyo. Tanong ko sa iyo, saan mo naman nabalitaan? Saan mo naman nabalitaan na itinuro namin na lahat ng kaanib sa unang iglesia natalikod? Hindi ho natin ituturo yun dahil sa alam natin na sa Mateo 24:10 at 9, binanggit ho dyan ang ukol sa magaganap na pagtalikod at yung hindi matatalikod, papatayin. Ang sabi dito, maraming tatalikod sa kanilang pananampalataya. Hindi lahat. Marami. Pero may magaganap na pagtalikod. Oo. Pero ang tanong, paano ngayon yung maninindigan, yung hindi tatalikod? 9. Sa panahong yun, kayo usigin at papatayin. Kaya nga sa marami ng pagkakataon natalakay na natin yan kung sino ang nagsagawa niyang pagtalikod. Yan. Ang sabi nila rin sa libro, lahat nalipol. Ang sabi, saan mo naman nabalitaan? Sabi rito, saan mo nabalitaan na sinabi namin na natalikod na lahat? Hindi ba totoong meron silang sinasabi na ang buong iglesia ay natalikod? Ito, ulitin natin sa libro. Ang mga unang alagad ni Kristo pinasunod nila sa kanilang hulihan o tinuruan nila ng mga aral ng demonyo. At ang mga hindi sumunod o sumalangsang ay kanilang pinagpapatay. Kaya, walang natirang tupa si Kristo noong unang siglo, nalipol na lahat. Walang natira, nalipol na lahat. Sabi sa libro, walang natirang tupa si Kristo noong unang siglo, nalipol na lahat. At ayon sa kanilang sinasabi rito, ay ang iglesia ay natalikod. Pakinggan nyo, dun sa second paragraph, the beginning of the second paragraph, page 178, ayon sa mga nakaraang kabanata, ang iglesyang itinayo ni Kristo noong unang siglo sa Jerusalem ay natalikod. Alin ang natalikod? Miyembro ba? Yung buong iglesia. Iglesia ang sinasabing natalikod ngayon pinalilitaw dito ni Kabularan meron lang nagsitalikod, yun ang sabi nila. Kaya mo lang sinasabi yan ngayon na meron lang nagsitalikod, natuto ka na doon sa sinabi ko. Na hindi naman natalikod natuto na siya sa sinabi natin na talagang hindi naman talaga natalikod yung iglesia. May nagsitalikod lang na ilan, hindi lahat. Ngayon, hindi ang iglesia natalikod. Yung termino nyo rito sa inyong libro na ang iglesia natalikod, yun ang tinututulang ko. Hindi pwedeng matalikod yung iglesia ni Kristo at iglesia ng Diyos na siyang iglesia rin ni Kristo sa Biblia. Hindi ba, Opo. Yung iglesia ang nasa Biblia, ang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, hindi ho natalikod yung kahit kailan. Hindi malilipol yung kahit kailan Sabi ng ating Panginoon Kristo tandaan nyo talata 1:28. Ngayon, sabi nila, ang iglesia raw natalikod. Tapos sabi naman dito, hindi naman daw nila sinasabi, saan ko raw nabalitaan?
na lahat ay naitalikod. Meron daw ilan. O kaya mo lang sinabi yan dahil sabi ko nga, meron ngang natalikod ilan. Yun ang sinabi ko Yun ang ginagaya niya ngayon yung sinabi ko. Samantalang nasa libro, yung iglesia natalikod at walang natirang tupa, nalipol na lahat. Di ba ganun ang sabi dito sa libro, kapatid Maneng? Pag sinabi mo, ang iglesia natalikod, that is the whole. You are talking of the entirety. Pag sinabi mo iglesia, because if only a part, ang tinutukoy mo, you should not have used the word, ang iglesia ay natalikod. Di ba, no? Tama you should po. not have used the sentence that the church is natalikod. Hindi ba dapat sabihin nyo? Kung party lang ang tinutukoy mo, talagang yan ang aral nyo. Dahil yan ang namana ni Ginoong Manalo sa Sabadista. Tama po. Dahil ang unang may aral niyang ang iglesia ay natalikod, Sabadista. Ngayon, ang binibirahan sa akin ni Mr. Bularan, yung daw imnaryo, na nawala yung iglesia, nawala, no? Iba naman yung natalikod sa nawala, Hindi ba, no? Opo. Maaari, nawala yung salita ng Diyos sa isang parte ng mundo, pero doon sa ibang parte, nandun. Iba kasi yung natalikod sa nawala, Di ba, no, Maneng? Sa isang dakong kinauukulan, maaaring wala. Oo. Pero ngayon, Maneng, ganito naman sinasabi ko. Yung awit na yon, si Kapad na Perez naman ang gumawa nun kapatid na Maneng. At yun nung gawin ni Kapad na Perez, hindi pa ako tao. Kaya wag mo isasama dun sa atake mo, Ginoong Bularan. Hindi pa ako tao nung gawin ni Kapatid na Perez yun. Alamin mo yung unang-unang imnaryong kanilang ipinaimprenta nung araw, 1936. Nung ipanganak ako, Mr. Bularan, for your information, bagaman malalaan ng lahat ng tao kung gano'n na ako katanda, hindi naman ako nahiya. I was born 1947. 1936 yung imnaryo na, yung mga awit na ginawa ni Kapad na Perez. Paano mo sasabihin, pati ako ngayon idadamay mo ron. Kaya mali ang bira mo, Mr. Bularan, sa radyo. Dinala na kita sa TV. Gusto mo sumama ka sa TV program nyo? Ano yan? Ang gusto ko lang pong isusog pa rito, ang sabi nila, lubos na nalipol, ang kanilang pinagbibintangang lumipol pala rito, nandito rin sa kanilang aklat, sa kabanataan nitong aklat na... Sino lumipol? Ang sabi po rito, saan naroon ngayon ang iglesia na itinayo ni Kristo noong unang siglo sa Jerusalem? Ang ginamit po nilang talata ay 24:11 ng Mateo at ang kinalabasan ay ang mga paring Katoliko sapagkat yun di umano ang mga lobong Maninila. Ngayon, kung paring Katoliko, dito naman sa isang bahagi, sa page 56, ang sabi rito ay ang Katolika ang unang papa ay sumipot lang 333 AD. Paano nangyaring nalipol ng mga paring Katoliko? Wala pa palang Katoliko, no? Kaya, siguro dapat mag-aral si Mr. Bularan doon sa matatandang libro nila, no? Siguro po. Ito naman, payong kaibigan, Mr. Bularan, hindi kami galit sa'yo, no? Alam namin naman kaya ka nagsasalita. Ipinagtatanggol mo lang yung pananampalataya mo, hindi ba, no? Ako rin, natural ako, yung pananampalataya ko pagtanggol ko. Pero pag nakakita na ako ng pruweba, yung pananampalataya ko talagang mali sa Biblia, tatalikuran ko talaga yun. Hindi naman po hindi naman ako natatali dahil sa sweldo, Maneng, ano? Ito, miski itong pananampalataya ito, pag napatunayan ko, mali, may mas tama rito, tatalikuran ko ito Dahil hindi naman ako swelduhan Alam mo, iba talaga yung swelduhan. Opo. Talagang gusto mo man tumalikod, pag naalala mo yung sweldo, medyo mapipigilan ka. Pero kung wala kang sweldo, no holds barred, agad-agad kang makakatalikod, ano? Yan ang sinasabi ko sa mga kapatid, Pag nakakita kayo ng mas tama rito sa ating samam, pananampalataya, pumunta tayo ron, anyayahan nyo. Huwag nyo akong iiwan. Yung iba aalis ka, magagalit ka sa akin. Kung mahal mo ko at mahal naman kita rin, pagka nakakita ka mas tama, sama mo. Yun nga ho ang usapan nating kapatid na Soriano. Yung nung makita ni Kristo yung magkapatid na Andres, bumalik yung isa kay si Andres at ibinalita sa kapatid, nakita namin yung Kristo, tingnan nyo. At saka may usapan kami ni Maneng nung umanib siya rito. Hindi ba, Maneng, ano usapan natin sa Bima? Sabi ko, pag ako'y nakakita ng higit pa kay kapatid na Soriano sa pagtuturo ng aral na tama, magpapaalam ako sa kanya ng mukha at sasabihin, kapatid na Soriano, lilipat ako doon, nakakita ko. Kung gusto mo sumama ka, para maligtas ka. Yun ang usapan namin. Dahil siya galing na sa iba-ibang iglesia Galing na siya sa Iglesia ni Cristo, galing na siya sa Xinioba, galing na siya kay Payawal, kay Panganiban, galing ka na rin, Maneng. At saka doon sa kaibigan natin kay Rudy. Rudy Natividad, galing ka na rin doon. Doon ba sa Beloved Evangelist, di ba kayo galing? Hindi pa siya galing sa Beloved Evangelist. Ayaw niya rin pumunta ron. Ngayon, ganito. Diyan napatunayan natin, si Kabularan, yung sinasabi niya, hindi kagaya ng sinasabi nung aklat nila.
Ang sinasabi niya sa broadcast niya, iba doon sa sinasabi ng kanila aklat. Sabi niya, hindi raw natalikod lahat. Opo. Dito sa aklat, ang natalikod iglesia. Sa bagay ho, kapatid na Eli, sa pagsusuri ko, karamihan ng mga gamit nilang talata, pag hindi paltos, elastiko. Ganon sila gumamit ng talata. Tingnan ninyo. Ang ginagamit nilang batayan na digma ang 1914, yung 34.1 ng Isaiah. Lubos ang wikang nalipol, ibinigay sa patayan. Napakarami pang mga sundalong hindi namatay noong unang digma pa. Kung yun ang 34, yung 34.1 ng Isaiah, First World War, dapat walang natira sundalo. Maraming bitiranong natira. Marami pang bitirano. Kaya hanggang ngayon may nagkiklaim pa ngayon, iwan na muna natin sandali yan. Dito po sa mga nag-uumapaw na mga katanungan, hindi ko malaan kung alin ang uunahin ko rito. Meron tayong backlog mula kay Eddie Cruz, Quezon City, isang dating Katoliko. Siguro hindi na siya ngayon Katoliko dahil dating Katoliko. Ang pakilala niya. Ang question, ano po ang batayan ng Iglesia ni Cristo na si Manalo ay sugo? Marami ho silang sinasabing batayan si Mr. Manalo ay sugo. Opo. Kagaya nung si Manalo raw ay uod na Jacob, Ibong Mandaragit, Anghel sa Sikatan ng Araw, yung isang pastor doon sa 16 ng at saka yung huling Ilya sa 4.4 ng Malakias. Yun. Alam ni Maning lahat yung kabisado niya. Ngayon, lahat po yan, pag-aaralan nating isa-isa, intayin niyo po. Kung ano-ano ang kahulugan ng Ibong Mandaragit, uod na Jacob, yung isang pastor, aalamin ho natin yan. Meron pa ho, yun sa Zacarias, yung pastor na sasaktan doon na matitira yung ikatlong bahagi. Yung ba? Siya pa rin yun? Ginagamit din po nila yun na kahalalan daw di umano ng sugo nila at ng kanilang iglesia. Ating pag-aaralan yan. Kaya pakiintay nyo na lang yan, Mr. Magat. Mr. Hindi Magat Cruz, Eddie Cruz ng Quezon City. Mula naman kay Mr. Edgar Magat, isang fourth watcher. Totoo po ba na ang mga kaanib sa dating daan ay mga illiterate at galing daw sa mental hospital? Alam mo, ang Channel 13, hindi tumatanggap ng illiterate na kliyente at saka ng mga galing sa mental hospital. Johan, tumatanggap ka ba ng dito? Channel 13? Hindi totoo ito. Balita lang ito. Siguro balita ito. Sino balita sa ito? Yung pastor mo o yung apostol mo? Edgar Magat. Ito laging may tanong ito fourth watcher daw siya. Ewan lang natin kung totoong pangalan niya ito. Alam mo, hindi kami mga illiterate. At dito sa amin, hindi mga galing sa mental hospital ang mga miyembro. Makikita mo naman, normal kami. Normal kami, hindi kami naniniwala doon sa mga gumaganon. Ngayon, yun lang naman ang sagot doon Pero, kami naniniwala, mas marami sa amin ang illiterate kesa sa literate. Ibig sabihin lang naman ng illiterate hindi nakapag-aral Yung literate naman nakapag-aral, yun naman ang diwa ng unang iglesia, di ba? Sa unang iglesia, mas marami yung mahihirap at mga hindi nakapag-aral. Pakinggan nyo sa unang Korinto 1:26. Sapagkat masdan ninyo ang sa inyo'y pagkatawag, mga kapatid, na hindi ang maraming marurunong ayon sa laman, hindi ang maraming may kapangyarihan, hindi ang maraming mahal na tao ang mga tinawag, kundi pinili ng Diyos ang mga bagay na kamangmangan ng sanlibutan, upang hiyain niya ang mga marurunong, at pinili ng Diyos ang mga bagay na mahihina ng sanlibutan, upang hiyain niya ang mga bagay na malalakas. Yun ang tunay na iglesia sa umpisa, Ang pinili ng Diyos, yung mga hindi masyadong marurunong, kung meron man konti-kaunti lang. Kagaya dito sa amin, meron din namang mga nag-aral dito, pero hindi masyadong marami, kakaunti lang. Mabibilang mo siguro ang mga nag-aral, kaysa dun sa mga hindi nag-aral. Mas marami talaga yon. Pero awa ng Diyos, wala namang galing sa mental hospital sa amin. Ngayon, mula naman kay Mr. Santa Ana ng Taytay Rizal, isang Katoliko. Follow-up question. Pakipaliwanag lang ang Jeremias 23:23 hanggang 24. Kasi ang sabi ni Brother Soriano, ang Diyos ay wala sa lahat ng dako, kundi nasa langit lang. Ayun. Pakibasa natin ang Jeremias 23:23 hanggang 24, kapatid na Dani.
Ako bagay Diyos lamang sa malapit, sabi ng Panginoon, at hindi Diyos sa malayo? May makapagkukublibagang sino man sa mga lihim na dako na hindi ko makikita siya, sabi ng Panginoon. Hindi baga pinupuno ko ang langit at ang lupa, sabi ng Panginoon. Hindi naman ho ito pruweba na ang Diyos kahit saan ay nandun eh. God is everywhere, omnipresente. Maliwanag naman ho eh. Sabi ng Diyos, ako bagay Diyos lamang sa malapit at ako'y hindi Diyos sa malayo. Ano ibig sabihin? Para ba si Presidente Ramos? Siya ba'y Diyos lang sa Luzon at hindi siya Diyos sa Bisaya? Siya ba'y Presidente lang sa Luzon at hindi siya Presidente sa Bisaya at sa Mindanao? Hindi ibig... Ha? Ano? Hindi ang ibig sabihin nung kapatid na Dani, si Presidente Ramos, nasa Bisaya at nasa Mindanao. Opo. Nasa Malacanang siya. Pero pwede siyang pumunta sa Bisaya, pwede din siyang pumunta sa Mindanao. Presidente din siya ron. Pero meron siyang seat of power. Opo. Ayon. Pero ang power niya umaabot hanggang Bisaya, umaabot din hanggang Mindanao. Ang power niya. Ganon din ang Diyos. Ang seat of power ng Diyos nasa langit, nandun yung trono niya eh. Di ba? Pero nakikita niya ang buong nilalang. Opo, at nakalagay po rito, 16:9 ng Jeremias, sapagkat ang mga mata ng Panginoon ay nagsisiyasat sa palibot ng buong lupa. Ang mata ng Panginoon nagsisiyasat sa palibot ng buong lupa. Kaya hindi ibig sabihin, siya'y nandun sa palibot ng buong lupa. Kundi tinitignan niya. Kaya nga dito sa 24 ng Jeremias, may makakapagkublibagang sino man sa mga lihim na dako na hindi ko siya makikita. Nakikita siya ng Diyos kahit saan ka man pumunta. Ayun. Kasi po baka itinanong yan ng ating tagapakinig kasi naniniwala ang iba, kahit Iglesia ni Cristo, naniniwala silang kahit saan dako, nandun ang... ba't ka pa naman mananalangin na ang Ama namin sumasalangit ka? Yung pala naman, labas mali. Mali nga. Kung ang Diyos omnipresente, kahit saan ay nandun, huwag alisin mo na sa Biblia yung panalangin, Ama namin nasa langit ka. Lagay mo na lang, Ama namin kahit saan nandun ka. Yun sana, palit mo. Di ba, no, Mane? At ang ginagamit po nilang batay dyan, yung magandang balita, Biblia. Alam mo naman. Nasaling Katoliko. Ngayon, mula naman kay Anita de la Cruz, ng Santa Cruz, Manila, isang born again. Saan iyong sinasabi na promised land kay Moises? Iyong dako sa mundong ito. Alam mo, yung promised land kay Moises na sinabi ng Diyos sa mga Israelita nung sila'y nandun pa sa Ehipto. Kasi ganito yan nandun sila sa Ehipto. Ngayon, dun sa Ehipto, sabi ng Diyos, tutubusin sila doon. Opo. Samantalang tinutubos sila, may ipinangangako ang Diyos na lupang pangako na pagdadalhan sa kanila. At yun nga po ang Kanaan o ang Palestina. Di ba kapatid naman yung Tama po yan. Yun ang pinagdalan sa... Actually, after 40 years wandering in the wilderness, they actually ended their journey and entered the promised land through the leadership of Joshua. Ayun. Ang nakapasok sa lupang pangako, si Joshua at saka si Caleb. At saka, ilan ba sila? Dalawa lang. Sa lumabas sa Ehipto. Sa lumabas sa Ehipto, dalawa lang ang nakapasok doon. Si Joshua at si Caleb. After 40 years of wandering in the wilderness. Mula naman kay Brother Jess Santos ng Novaliches, isa raw siyang Kristiyano. Question, yung po bang pangalang Dimas at Hestas ay nasa Biblia? Kasi magnanakaw ang alam ko. Alam mo, talagang madalas namin tinatalakay dito yon. Yung pangalang Dimas at Hestas, ipinangalan lang yun sa pasyon sa Katoliko. Pero sa Biblia, wala. Nakalagay sa Biblia, magnanakaw. Dalawang magnanakaw. Wala sa Biblia yun. Pero yung particular na Dimas na Kristiyano, may binanggit si Pablo sa kanya. Iba naman yun. Hindi yung magnanakaw. Iba yung magnanakaw. Yung Dimas na sinasabi niya, si Dimas yung nakasama niya yun . Bigyan po natin ang daan ng ating Bautista, isang Seventh-day Adventist. Sinabi ni Mr. Soriano na ang aral na pabago-bago ay sa demonyo. At sinabi rin niya na ang paninigarilyo ay masama at kasalanan. Bakit noon, Mr. Soriano, ikaw ay naninigarilyo? Nakita kita sa talakayan sa Laguna, sa bahay ni Manolo Pabis. Bakit ngayon hindi ka na naninigarilyo? Magandang hapon kay Mr. Segundo Bautista. Alam niyo, totoo naman yun na
dati akong naninigarilyo. At yung mga bagay na nagawa ko nung araw, hindi ko naman itinatago sa aking mga kababayan. Bukas na aklat ang aking buhay sa mga kapatid, sa ibang mga tao. Talaga hong totoo na ako nung araw naninigarilyo. Nagsusugal pa nga ako nung araw. Sabi sa inyo, kung umubos ako ng pera sa pinball, siguro sa magdamag, mula alas 11 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw, kapi pinball ko, nakaka 80 pesos ako, 60. Nung araw, malaki na yung 60. Meron akong tindahan noon. Kaya nauubos ko yung barya ko doon sa pinball. Yung natitilt pag medyo na, ganun yung ano mo. Hindi ako nahihiyang sabihin yon. At ako nga, meron pa retrato nagsisigarilyo ako Talaga nagsisigarilyo ako nung araw. Pero hindi ho pa bago-bago ang aming aral. Ano? Hindi ho pa bago-bago. Kasi ganito yung aral na pabago-bago, kagaya nito. Dati sa Iglesia ni Cristo, bawal na ang magputol ang buhok ang babae, bawal sa kanila, mag-alahas ang babae. Aral nila dati yon. Tapos dumating ang panahon, hindi na naman bawal. Yun ang pabago-bago. Pero yung dati, hindi bawal, tapos binawal mo, hindi pa bago-bago yon. Dahil hindi mo naman inaral na magsigarilyo Hindi niya ako. Meron ba kayong kayang patunayang inaral ko magsigarilyo? Wala. Napulot ko sa sanlibutan yung pagsisigarilyo. Dumating ako dun sa naunawa kong masama pala yun ayon sa Biblia, kaya tinigilan ko. Pakinggan nyo sa 29, 24 ni Isaiah. Sila namang nangamamali sa diwa ay darating sa pagkaunawa at silang mga mapag-upasal ay mga tututo ng aral. Ayon, ang namamali sa diwa, darating sa pagkaunawa. Ang mapag-upasala, ayon sa hula, mga tututo ng aral. Kaya ako, natutunan ko yun. Bawal pala magsigarilyo. Ayon sa Diyos. Hindi dahil doon sa sitas na ginagamit ng mga protestante at ng mga sabadista. Alam ni Manning yan. Nang ituro po namin yung tungkol sa paninigarilyo, hindi yung sitas na ginagamit ng mga sabadista at protestante ang aming batayan. Yun. Kaya masasabi ko, hindi pa bago-bago aral namin. Hindi pa bago-bago. Dati, nagsisigarilyo ko, nung maunawa ko, masama pala yun ayon sa Biblia, inalis ko. Hindi ko naman inaaral na magsigarilyo sila At pagkatapos saka binawal ko. Yun ang pabago-bago. Hindi ko naman inaral na magsigarilyo kahit kailan Natatandaan ko pati po noong ako'y hindi pa kaanib sa samang ito. Nagkakasama tayo minsan. Ako'y naninigarilyo din ng araw Sabi mo, huwag ka naman nigarilyo at wala ka naman trabaho Hindi ka pa kasama kasama ka lang namin sa Bicol noon. Ngayon, mula naman kay Emily Katama ng Mandaluyong, isang born again. Ang tomboy ba at ang bakla ay ginawa ba ng Diyos? Lahat ho ng tao ginawa ng Diyos. Lahat ng espiritu sa Diyos galing. Pati ho yung espiritu ng demonyo, sa Diyos dati yun. Kaya lang ang nagpakasama sila. Ngayon, ang tao, ginawa ka ng Diyos na tao, lalaki at babae. Nagpakatomboy ka at nagpakabakla, yung pag ginagawa mo na yun na masama, yun ay hindi gusto ng Diyos. Di ba? Kapag naman Pero, kung halimbawa, wala ka namang ginagawang masama, talagang, kung tawagin kay bakla o kaya tawagin kay tomboy, di wala ka namang ginagawang masama, ano epekto nun? Basta tao ginawa ng Diyos. Wala kong tao na hindi Diyos ang gumawa. Ayan ang dapat nating maintindihan. Yan ho, ang nakasulat sa Henesis. Buti bigyan natin siya ng sitas. Walang tao na hindi Diyos ang gumawa. Ang talata ay Henesis, Kapitulo 3, versikulo 20. Yan ho ang talata. Henesis 3:20. At tinawag ni Eva ng lalaki ang kanyang asawa sapagkat naging ina ng lahat ng mga nabubuhay. Lahat ho ng nabubuhay na tao, ina natin si Eva. Ngayon, mula naman kay Ray Aldas ng Novaliches, isang miyembro ni Ginoong Almeida. Anong masasabi nyo tungkol sa kaligtasan? Ito po ba ay totoong maiwawala ng isang tao? Opo, ang kaligtasan ho'y pinagkakaloob ng Diyos, inio-offer ng Diyos sa lahat ng tao. But if you will not cherish that salvation, maiwawala mo yun, maaari kang mapahamak. Pakinggan nyo sa Hebreo, 6:4 hanggang 6. Sapagkat tungkol sa mga minsang naliwanagan at nakalasap ng kaloob ng kalangitan at mga nakabahagi ng Espiritu Santo at nakalasap ng mabuting salita ng Diyos at ng mga kapangyarihan ng panahong darating at saka nahiwalay sa Diyos
ay di maaring baguhin silang muli ng pagsisisi. Kita mo, dapat maligtas yan, ano? Nakaliwanag na, pero nahiwalay sa Diyos. Kaya naiiwala yung tao pagka naiwala mo yung kaligtasan pagka nahiwalay ka sa Diyos. Yun ang ating masasabi. Mula naman kay Michael, ay nako, talagang ating talata mula naman kay, Michael Amaro ng Pasay City, isang Katoliko. Saan galing ang kapangyarihan ng mga faith healer na nagpapagaling sa panahong ito? Alam mo, no? Sinabi ni Kristo yan na maglilitawan talaga yung mga nagpapagaling-galing na yan na sinasabi. Pakinggan mo sa 24:24 ni Mateo. Sapagkat may magsisilitaw na mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta at magpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan, ano pat ililigaw kung maaari pati ng mga hirang. Ay, yung sinasabi dyan, mga bulaang Kristo at bulaang propeta, magpapakita ng mga himala, mga tanda, no? Mga milagro, magpapagaling, etc. Ililigaw nila kung maaari ang mga hirang. Pati mga hirang. Kung maaari lang naman. Pero hindi nila maililigaw talaga. Hindi maililigaw. Pero kung maaari nila iligaw, pati hirang ililigaw nila. Paano nila ililigaw? Dahil sa mga himala nila. Kasi yung mga hirang, hindi nga dun sa himala nakahilig yung mga hirang Dahil kung yung mga hirang ng Diyos may mga himala ring pinahihiligan, paano naman sila maililigaw pa nung mga naghihimala? Hindi ba, kapatid na Dani, ano? Kaya, yung mga hirang ng Diyos sa huling panahon, hindi ho sila himala concentrated. Ha? Yung kagaya nitong tanong na ito, sabi ni Brother Eli, hindi na raw uso himala ngayon. Bakit sa talata ng unang Korintong binasa kanina, may himala sa tunay na iglesia mula kay Brian Christian? Salamat sa iyong tanong. Alam mo, kapatid na Brian, ano? Yung tunay na iglesia ang nasa Biblia, talagang sa pasimula ng umpisa nun, may mga himala yun. Pero nung dumadating na yung age of Christianity, pataas na ng pataas ang antas ng pagkakilala ng tao sa Diyos, yung himala na yan, mga milagro na yan, hindi na yan ang batayan para makilala mo yung true religion or true organization. Sapagkat yan nga, ayon sa hula ni Kristo, gagamitin niya ng mga bulaang propeta at ng mga bulaang Kriston lilitaw. Kaya yung tanong nung isa nating kapatid kanina na saan daw kumukuha ng kapangyarihan yung mga nag-faith healer na yon, karamihan ho dyan, ang kumukuha ng kapangyarihan doon sa demonyo. Dahil yung demonyo, bulaan na pasimula, bulaan din sila, natural sila, magkaugnay ng tatay nila. O kaya ang sabi ng pasyon, ang mga pagmimilagro tutulungan ng demonyo at siya'y magkakabayo at dito sa buong mundo maghahari itong lilo. Intensyon ninyo sa inyong pagpuna sa ibang mga religious group. Ano po ang inyong mabuting magagawa, ba kapatid? Alam mo, ang nagagawa pag pumupuna ka, nai-expose yung issues na dapat pag-usapan. Pagka na-expose, nagkakaroon ng pag-iisip ang mga tao. And they can prove all things according to the commandment of God. 1 Corinthians chapter 5, 1 Thessalonians chapter 5, verses 20 to 21, if I am not mistaken. Tama po. Sabi ron, prove all things. Hold fast to what is fine. Ayun. Subukin nyo lahat ng bagay. Ingatan nyo mabuti. Itakwil nyo mga anyo ng masama. Kaya kung hindi natin pag-uusapan yung mga ginagawang mali ng iba't iba, pati sa amin, kung meron kaming mali, pag-usapan natin. At utos po yan ng Diyos sa Efesos 5:11 hanggang 17, ganito ang pagkakasabi. Huwag kayong makisama sa mga taong gumagawa ng mga bagay na walang ibinubuang kabutihan, sa mga bagay na dulot ng kadiliman. Sa halip ay ilantad ninyo sila at ang kanilang mga gawa. Ipinalalantad. Yan sasali ng, ano sali niyan? Magandang balita. Magandang balita, Biblia. Dito sa regular na Biblia ginagamit natin, sa halip, inyo silang sawatain. Sawatain. Ayun ang nakalagay doon. Diyan naman ilantad. Sawatain, ilantad, pareho lang yon. Ibig sabihin nun dapat mapag-usapan. Opo, mapag-usapan. Perfect ba ang Eden ng likhain ng Diyos? Papaano nagkaroon ng ahas doon? Alam mo, kapatid, ang Eden, perfecto. Hindi lang ang Eden. Even outside the domain of Eden, perfect. Kasi ang sabi sa Genesis, ganito. Babasahin ko. Sa 1:31 ng Genesis. At nakita ng Diyos ang lahat ng kanyang nilikha. Narito,
napakabuti at nagkahapon at nagkaumaga ang ika-6 na araw. The first state of creation is a perfect state. Walang ano. Ngayon, bakit ka nagkaahas dun sa Eden? Kasama yung ahas sa perfect creation ng Diyos. Alam mo, ang lahat ng creation ng Diyos, lahat ng ginawa ng Diyos, kailangan niya ng bawat isa. Tama po. Kailangan ng bawat isa yan. Yung lamok, kailangan yun. Yung langaw, kailangan yun. Yung uod, kailangan yun. Kung walang uod nakakain sa bangkay ng taong namatay, magtatambak-tambak ang patay sa mundo. Hindi ba maling, ano? Hindi ba tutupad yung sinasabing uuwi sa alabok? Oo. Ating katawan. Para umuwi sa alabok, yung lupa, uwi sa alabok, kailangan may uod na kumain para ma-decompose yung katawan ng hayop, baboy, tao, baka, halaman, kahit ano pa. Uod ang gumagawa noon. Kaya lahat siyang kailangan natin. Kaya nga sa ating katawan, mayroong tinatawag na beneficial bacteria, mayroong mga harmful bacteria. Maging sa ating mga tiyan, ang isa sa mga beneficial bacteria yung lactobacilli na naimbento ni Shirota. Drink every day. Ngayon, eto ho. Alberto Clarin ng Novaliches, ang Katoliko. Totoo bang Jehovah ang pangalan ng Diyos? Kung hindi, hindi ho totoong Jehovah ang pangalan ng Diyos kasi ang pinag-uusapan Hebrew, yun ang original na wikang ginamit sa Biblia, sa pasimulang kasulatan. Ngayon sa Hebrew, para nyo maintindihan, wala pong letter J sa Hebrew. Walang letter J sa Hebrew. Ang pangalan po ng Diyos sa Hebrew is represented by 4 consonants. Yod, He, Waw, He. Ayun. Y-H-W-H. Yun ho. Ang pangalan ng Diyos. Hindi po Jehovah. Ngayon, totoo ba na ang narinig ko sa saksi ni Jehovah na ang sumasampalataya raw kay Kristo, kahabag-habag daw? Siguro, kung sasabihin nilang kahabag-habag yung sumasampalataya kay Kristo, pati sila kahabag-habag din. Dahil pati sila, dinadahilan din nila si Kristo, kapatid naman, Hindi ho totoo yun. Ang sumasampalataya kay Kristo, mapapalad ng mga tao. Ngayon, meron nung nababasa sa Biblia na kahabag-habag ka. Kung ang pag-asa mo kay Kristo, sa buhay lang na ito. Pakibasa kapat naman Unang Korinto 15:19. Kung sa buhay lamang na ito tayo nagsisiasa kay Kristo, ay tayo sa lahat ng mga tao ang lalong kahabag-habag. Kita nyo. Ang sabi dyan sa talata, kung inyo napansin, kung sa buhay lamang na ito tayo nagsisiasa kay Kristo, tayo sa lahat ng mga tao ang lalong kahabag-habag. Bakit to? Kasi ang pag-asa kay Kristo, hindi lamang sa buhay na ito. Ang pag-asa natin kay Kristo ay sa buhay na walang hanggan, sa buhay na darating. Kung dito ka lang umaasa kay Kristo, ang pag-asa mo dito payayamanin ka na ni Kristo, dito paliligayahin ka na ni Kristo, dito pararamihin ng green. Kaya pagbe-berdi ka na, mula laso hanggang lahat, pati pera mo, green na, berdi na. Pagka ang pag-asa mo kay Kristo, dito sa pansanlibutan ito, kahabag-habag ka. Pero, kahit na wala kang green money rito sa sanlibutan, wala kang green card, wala kang pulang Amerikana, pero ikaw na may nananatiling tapat sa pangako sa buhay na wala hanggan, hindi ka kahabag-habag maneng. Di ba ganun yan? Mula naman kay editores ng Novaliches, ang Katoliko, totoo bang sa year 2000 ang wakas ng mundo? Hindi totoo. May diferensya pananampalataya ng magsabing sa year 2000 ang katapusan ng mundo. Sapagkat sabi ni Kristo, walang taong nakakaalam noon sa 24:36 ni Mateo. Ang sabi ganito, babasahin natin sandali. Ngunit tungkol sa araw at oras na yaon, walang makakaalam. Kahit mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang ama lamang. Paano mo sasabihin year 2000? Hindi naman sinabi ng amang year 2000. Kaya mali yung pananampalataya na yun. Mula kay Jason Villas, isang Katoliko, totoo bang may ikapo ang Iglesia ni Kristo? Wala. Kung ang Iglesia ni Kristo ni Ginoong Manalo, sasabihin mo, wala silang ikapo. Miski naman Katoliko, walang ikapo Bakit yung isa may ikapo? Ewan ko nga ba, ba't pinapayagan ni Cardinal Sin yun? Sinasangkalan yung Katoliko, kumukuha na ikapo. Ako'y maliit pang bata, matanda na ako ngayon. Wala akong alam na aral ng Katoliko na ikapo. Ngayon, meron lumitaw, Katoliko rin siya, nag-iikapo. Siguro nalolo ko lang yun. Mrs. Leonila, Mormon, bakit hindi
Bakit hindi ano ito? Sino ba nagsulat nito? Bakit hindi sina ni Kristo ang tunay na iglesia? Kasi po, ang daming nagkalat na relihiyon. Bakit hindi sina? Anong bakit hindi sina? Bakit hindi sinabi? Alam niyo, Mrs. Leonila, sinabi ni Kristo kung alin ang tunay na iglesia. Pakinggan niyo, babasahin ko. Unang Timoteo 3:15. Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at saligan ng katotohanan. Ayan ho ang tunay na iglesia, yung iglesia ng Diyos. Yan ho ang saligan, yan ang haligi ng katotohanan. Mula naman kay Marieta ng Las Piñas, isang Methodist. Ano ang layo ninyo at lagi kayong nagko-comment tungkol sa iba? Meron ka pa rin yung tanong, ano? Ay, nasagot na natin. Ang layo nung natin magtuwid. Mula naman kay Mark Canlas ng Quezon City, isang Katoliko. Utos ba sa Kristiyano ang magdasal ng rosaryo? Wala hong bata si Kristong magrosaryo. Tandaan niyo yan. Wala kahit isang talata ng Bibliang mababasahan mo na magdasal ng rosaryo. Manapa ang mababasa natin sa Mateo, pakinggan niyo sa Mateo 6. 7:8. At sa pananalangin ninyo'y huwag ninyong gamitin ang walang kabuluhang paulit-ulit na gaya ng ginagawa ng mga hintil, sapagkat iniisip nilang dahil sa kanilang maraming kasasalita ay didinggin sila. Huwag nga kayong magsigayas sa kanila. Bawal ho yung mananalangin ka ng paulit-ulit. Paano ka magro-rosaryo niyan? Ano? Mula naman kay Ruben Jose ng Pasig, isang Katoliko rin. Sino po ba si Inang Maria ayon sa Biblia? May kaugnayan ba siya sa kaligtasan natin? Alam niyo, si Maria po ang nagdalang tao sa pagkapanganak sa katawang tao ng ating Panginoon na tagapagligtas. Kung ang pag-uusapan, kaligtasan natin, wala pong kaugnayan si Maria sa ating mga Pilipino. Sapagkat ang ikaliligtas lang naman natin ngayon yung aral Hindi naman natin siya makikita na, hindi mahihipo si Maria. Ang kaligtasan ho natin, aral, yung nasa kasulatan. Ayun. Mula naman kay Mrs. Montilla ng Cubao, isang Katoliko. Bakit bawal kumain ng dugo ng baboy? Alam nyo, yung pagkain ng dugo, kahit dugo ng baboy, dugo ng aso, dugo ng tao, kahit anong dugo, alam nyo, merong prohibition ng Biblia. At bibigyan natin ng pagpapaliwanag yan sa susunod na mga panahon. Wala na po tayo oras Mula naman kay Roger Torres ng Novaliches, inactive Catholic. Ano ang kahiba ng doktrina ng Iglesia ng Diyos ng ang dating daan sa doktrina ng mga Protestante? Marami po, napakarami. Hindi ko kayang sabihin ngayon lahat dahil konti na lang oras natin. Tika mo naman, bumunot ka na nga dyan. Pumit oras mula naman kay Chris Paderno. Masama ba ang magpatato? Masama ba ang magpatato? Pagpatato? Magpatato? Magpatato siguro. Hindi. Sino ba sumulat nito? Hoy, sino ba sumulat niyan? Magpatato. Kasi nakalagay, masama ba ang magpatato? Sige, pareho na rin yun. Kung alam nyo, yung pagpapatato, masama sa Diyos yan. Pakinggan nyo sa Levitico 19:27. Ganito at 19:28. Huwag ninyong kukudlitan ang inyong laman dahil sa namatay, ni huwag ninyong lilimbagan ang inyong laman ng anumang tanda. Ako ang Panginoon. Huwag kayong maglilimbag sa inyong laman ng anumang tanda. Kasi yung laman ng tao, pag-aari ng Diyos yan. Ba't mo naman lilimbag at kukudlitan mo pa? Yan ay masama sa Diyos. Kung maniniwala kayo sa Diyos. Kung ayaw nyo maniwala, di naman namin kayo pinipilit. Di kung gusto nyo, pati ilong nyo, patatuan nyo. San Pedro Laguna, isang Methodist. Tama bang umalis ang isang miyembro kapag may nakitang mali sa pastor, kagaya ng pamumulpito? Alam nyo, ang tamang pag-alis, pag may nakita kang aral na mali, pero alam mo, nagalit ka lang sa pastor, personal lang, mali yun. Yung aral ang sapat na dahilan para iiwan mo ang isang samahan. Edna Paderno ng Pasig, isang Katoliko. Sino si Satanas at anong trabaho niya sa mundo? Kung ayan mo sa Biblia, 12:9 ng Apokalipsis, siya ho ay mandaraya. Ang ginagawa niya, dinadaya niya ang mga tao sa mundo para makasama niya sa parusa.
Apokalipsis 12:9. Mula kay Cristina de Guzman ng Pateros, isang Katoliko, papaano po malalaman na ang isang tao ay masama kahit po ba paminsan-minsan lang ay masama rin? Alam nyo, ang taong masama, yung hindi na umaalis sa masama, nakalubog na sa masama. Ang tinutukoy yung masasamang tao, tandaan nyo, hindi ko na lang hubabasahin dahil wala tayong oras. Unang Korinto 5, 13, 11 hanggang 13, yun ho ang masasama. Yung mapakiapid, lagi na lang nakikiapid, mapagtungayaw, lagi na lang nagtutungayaw, mangangalon niya, lagi na lang may kalon niya. Yun ho ang mga taong masama. Pero nakapangalon niya ka, tapos nakilala mo Diyos, iniwan mo na, hindi ka masama nun. Makasalanan ka lang. Wala naman kay Lori Lahom ng Tundo, isang Katoliko. Dapat ba tayong magtiwala sa tradisyon? Anong masasabi ninyo ng ayon sa Biblia? Alam niyo sa Biblia, bawal yung maniwala tayo sa salit-saling sabi ng mga tao. Pakinggan niyo sa Tito 1 at 14. Ganito ating mababasa. Na huwag mga kinig sa mga katha ng mga Hudyo at sa mga utos ng mga tao na nangagsisisinsay sa katotohanan. Ayun. Huwag tayo makikinig doon sa mga salit-saling sabi, mga tradisyon na mga galing lang sa tao. Hindi balik kung galing sa Diyos, ha? Pero kung galing lang sa tao, saling-saling sabi ng tao. Mula naman kay Felisa Merli ng Karuhatan, isang member ng Churches of Christ. Ano masasabi niyo sa isang Kristiyano na matindi ang pananampalataya, ngunit hindi mo naman malapitan o mahinga ng tulong? Hindi ho matindi pananampalataya noon. Matindi ho ang karamutan noon. Hindi ho Kristiyano yon. Ang Kristiyano kasi nahihinga ng tulong. Ha? Nalalapitan. Matindi ho ang karamutan noon. Hindi ho Kristiyano yun, demonyano yun. Maraming salamat sa mga nanood at sa mga hindi nag-skip ng mga YouTube ads bilang suporta sa aking channel.